Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. So sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa kalalabas-labas lamang po na balita at patungkol po ito sa pagdideklara ng ating Pangulo ng State of National Energy Emergency. So alam naman po natin na ngayon po ay nagkakaroon ng kaguluhan sa Middle East at ang malaking bulto ng langis na dinadala sa iba't ibang bansa dito sa Asia ay naiipit ngayon sa Strait of Hormuz. So, maliit lamang po o halos walang supply ng langis na lumalabas po ngayon sa Middle East at kung meron man, sadyang napakamahal. So, alam naman po natin na 3 linggo na po na tumataas ang presyo ng diesel at gasolina at maging ang LPG. So, kung hindi ako nagkakamali, ngayon ay nasa 120 o 130 na yata ang diesel at ang gasolina ay nasa halos mag-100 na po yata kada litro. At well, para ipaalam ko lamang po sa inyo, nung nakaraang linggo ay bumili po kami ng LPG at yung 11 kilogram po katataas-taas lamang po ng pangalawang taas pa lamang po ng diesel ay o ng crudo ay umabot na po ng kulang 1,000. So nung mga nakakaraan nasa 850 lamang po, pero well, nakakatuwa dahil halos 100 pa lamang ang itinataas. Pero ngayon po na pumasok na ang ikatlong linggo ay nagtaas na naman po kani-kanina lamang ang presyo ng petrolyo at malamang yung ating ginagamit na LPG sa ating mga bahay ay umaabot na rin po siguro ng mga 1,1 o 1,2. So ang ibig ko pong sabihin ay malaki ang nagiging impact nitong kaguluhan sa Middle East sa buong mundo. Hindi lang po tayo ang nakakaranas ngayon ng ganitong napakalaki na pagtaas ng petrolyo. Lahat po ng bansa sa buong mundo ay ganito rin ang nararanasan. So, nanood po ako ng ng mga komento ng mga eksperto dito sa atin patungkol sa sitwasyon natin at kung paano hinahandle ng ating gobyerno yung sitwasyon na to. So, alam naman natin na maraming may disgusto ngayon sa administrasyon at kaliwat kanin ngayon ang inaabot na batikos ng administrasyon at dumarating na nga po sa punto na nagkakaroon na ng mga pagdinig sa Senado patungkol sa kung ano nga ba ang ginagawa ng ating gobyerno para maibsan itong bugso ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang nakikita nga po natin ngayon sa mga balita ay nagpapamigay ng mga ayuda. Ika nga, ang ating gobyerno sa ating mga jeepney driver, bus company, sa mga TNBS, at kung ano-ano pa na may kinalaman sa transportasyon. So, well, actually, hindi naman ngayon lang nangyari o hindi lang naman ngayon nangyayari itong mga pagtaas na to, lalong-lalo na't alam naman natin sa Middle East ay napakadalas ang kaguluhan at alam naman po natin lahat na ang malaking volume ng supply ng langis sa buong mundo ay nanggagaling sa Middle East. Kung hindi po ako nagkakamali, maliban sa Middle East ay Russia nagpo-produce din ng langis, Russia at saka US. Okay? So, pagdating po doon, wala tayong magagawa.
kaliwat kanan ang batikos at ngayon itong mga darating na araw ay magkakaroon ng tigil pasada, welga dahil po protesta nila yung pagtaas nga ng petrolyo. Well, actually, ang isang solusyon na nakikita ng ating gobyerno ngayon ay kaya nga deklara na ng state of national energy emergency ang ating gobyerno ay para magkaroon ng kapangyarihan ng ating Pangulo na madiktahan ng kahit papano ang presyo o ang impact ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa ating bansa. Ang isang tinitingnan dito ay isuspindi muna yung mga buwis sa petrolyo, yung 12% VAT. So, may maitutulong din yan kahit konti. Meron namang nagsasabi na bawasan ang ano ba yung isang nading parang yun na rin yun, basically bawasan ang buwis, bawasan o alisin muna o isuspinde. So marami rin na nagsasabi na kapag ginawa ng Pangulo ito ay malaking income ng gobyerno ay mawawala, bilyong-bilyong piso dahil syempre malaki ang ibinabayad ng mga oil companies dito sa Pilipinas sa ating gobyerno, malaki ang ibinabayad nila sa buwis, so malaki ang mawawala. Well, lahat naman ng bansa namamaraan ngayon, so una kong gustong i-address sana itong itong kaisipan ng ating mga kababayan na kapag tumataas ang presyo ng langis, otomatikong kasalanan ng gobyerno. Bakit maglulunsad ngayon ng mga malawakang welga, tigil pasada at kung ano-ano pa. Well, ang katotohanan po nito, walang kapangyarihan ang kahit na sinong bansa maliban dun sa mga oil-producing countries na madiktahan ng presyo. So, tayo, nag-iimporta lamang tayo ng krudo, ng langis sa ibang bansa. Wala tayong wala tayong planta. Wala tayong planta dito na sumisip ng langis sa Pilipinas. Pero kung maaalala po ninyo, meron akong isa o dalawang vlog noon na specifically naka-address dito sa problema na to, at ito po yung joint gas and oil exploration na tinitingnan ng ating gobyerno at may mga mangilan-ngilang mga partido, mga foreign parties na interesado na magtayo ng drilling station ng planta para sumipsip ng langis, ng crude oil dito sa ating bansa, sa katubigan, sa paligid ng ating bansa. Kung hindi po ako nagkakamali, sa West Philippine Sea po yun. So noon sinasabi ko na malaking bagay para sa atin to dahil merong mga researchers na tumingin na sa katubigan ng Pilipinas at sinasabi nila na napakalaki ng deposito ng langis diyan sa West Philippine Sea na sakop natin. Kaya nga sinasabi ko noon na kaya interesado ang China na mabakuran yan dahil nais nila na sila ang maghukay ng langis diyan sa West Philippine Sea. Kaya nila binabakuran yan. Kaya ngayon may problema tayo. May territorial dispute tayo sa China. So,
Noon ko pa sinasabi na malaking bagay na meron tayong ganyan. Kasi naniniwala ako na ang bawat bansa ay merong mga lokasyon diyan na talagang mayaman sa langis. Ngayon, sa nakikita kong sitwasyon ngayon sa ating bansa at sa mga napapanood nating bangayan ngayon ng magkabilang panig, hindi maialis ang politika. Lahat ng bagay ay isinisisi natin sa gobyerno. Well, tama naman yun, in a sense, hindi ho ba? Bakit kanyo? Una, alam natin na itong mga oil-producing countries na to ay napakadalas nilang pumasok sa isang digmaan dahil alam nila makapangyarihang bansa sila. At kaya nilang guluhin, i-disrupt ang ekonomiya ng kahit na anong bansa, oras na makipagdigmaan sila. Siguro nang tatanong kayo, bakit nila ginagawa yan? Unang-una, syempre, may mga bagay yang mga bansa na yan, gobyerno nila, na gusto na hindi nila makuha ng sa maayos na paraan, kaya lumilikha sila ng isang kaguluhan na kung saan ay, lalong-lalo na din sa Middle East, lumilikha sila ng ilang kaguluhan na kung saan magiging makatwiran yung pagpigil nila ng langis. Para kung kukunti nga naman ng langis, tumataas ang presyo. Alam ko, nakakarimarem na pananaw yon sa party ko o isipin sa party ko na kaya sila lumilikha ng gera. Alam naman natin sa gera, may namamatay. Inosente man o hindi, may namamatay pa rin. Hindi ba? Pero baliwala sa kanila yon kasi ang iniintindi nila is income. Hindi ba? Ang isang produkto ay lalong-lalo na ang presyo ng isang produkto ay dumidepende po sa supply and demand. Hindi ba? Kapag konti ang supply, mataas ang presyo. Pero kapag sapat o marami ang supply, mababa ang presyo niyan. Lalong-lalo na ang langis. Importante ho yan kahit saan bansa. So, sa tingin ko, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit meron ngayong sigalot sa Middle East. Hindi ho ba? Alam nyo, medyo humihinto-hinto ako kasi syempre, iniisip din po natin kung bakit nila ginagawa yan. Hindi ho ba? Kung bakit nila kinakailangang magsakripisyo ng buhay para lamang tumaas ang presyo ng langis nila. Hindi ho ba? Lahat naman ng bagay nakukuha sa usapan eh. Pero bakit? Well, sa ibang sa ibang vlog natin na pag-usapan yan. Kasi may halo ng politika diyan. So ang concern, ang tutok natin ay dito sa atin. So katulad ng sinabi ko kanina, may mga bansa na tumingin na diyan sa West Philippine Sea at sinasabi nila na trilyong dolyares ang halaga ng mga langis na nakadeposito diyan. So noon ko pa sinasabi na dapat magkaroon na rin tayo ng sarili nating planta o drilling expedition diyan sa West Philippine Sea. Una, para maging oil producing country na rin tayo. Para nang sa ganun, kung magkaroon man ng kaguluhan sa ibang bansa, hindi tayo maaapektuhan dahil meron tayong sarili. Hindi ho ba? So magkakaroon ng balanse, hindi ho ba, sa mundo pagdating sa supply ng langis. Kasi kung iisipin po natin, parang naalala ko, sinabi ni Senador Marcoleta, bakit hindi tayo kumuha sa Singapore ng langis dahil mas mura doon. Pakatandaan po natin, walang langis sa kasalukuyan ang Singapore. Ang meron po sa Singapore
refinery. Distillation, nakalimutan ko na yung English, pero distillation plant meron sila. Tama po ba ang ko doon? Ang banggit ko. Refinery na lang. So, nagre-refine sila ng crude oil. So, umu-order sila sa mga oil-producing countries ng malalaking bulto ng crudo. At doon sa bansa nila, doon nire-refine yun. Doon na ihinihiwalay yung diesel, gas, asphalt, gasolina, kasi may mga estado po yan. Doon pinoproseso sa Singapore po yan. Ngayon, kung walang makuha na crude oil o langis ang Singapore, wala silang ipoproduce. Wala ngayon silang ma-distribute na gasolina, diesel, LPG sa kanilang mga sa mga bansa na bumibili sa kanila. So, ganun po ang sitwasyon. So, maliit ang supply. Nababarahan ngayon ng Hormuz. So, limitado rin ang output ng Singapore. Kaya po, napakataas ng presyo ng diesel, ng petrolyo sa ating bansa. Sa akin, ang nakikita ko talagang pinakasolusyon dyan is dapat tukukan na ng ating gobyerno ng kahit na anong administrasyon, kasalukuyan man at yung mga darating na administrasyon, na magkaroon tayo na sariling planta o drilling plant ng crudo sa ating bansa. Para na sa ganun, maging oil producing country na rin po tayo. At the same time, dapat magkaroon na rin po tayo ng refinery plant dito sa Pilipinas para pag ganun, tayo na ang magmimina ng langis dito na rin sa ating bansa, i-refine yung yung mga mahuhukay, mamimi ng langis diyan sa West Philippine Sea, dahil diyan na sinasabi ng mga eksperto na napakaraming nakadepositong langis. So kung mangyayari po yun, tingin ko hindi na tayo mamumroblema sa supply ng petrolyo sa ating bansa, pati na rin ng LPG. Ang tanong, bakit hindi ginagawa ng gobyerno natin yung bagay na yun? Well, una, alam naman natin na ang bansang Pilipinas ang isa sa pinakakurap na gobyerno sa buong mundo. At kung tayo ay umi-import lamang, malaking korupsyon din o malaking bahagi ng korupsyon ay nanggagaling din dyan sa mga pag-import ng crudo, ng petrolyo sa ibang bansa. So, hindi nila mabitawan yan. So, isang bagay na nakikita ko kung bakit ayaw nilang magkaroon ng sariling planta, sariling minahan ng langis dito sa ating bansa. Di ba? Pangalawa, simula po nung magkaisip ako hanggang sa kasalukuyan, nakasama ka natin yung mga bagong henerasyon, lagi na lamang may kaguluhan diyan sa mga bansa na kung saan mayaman o maraming nagmimina ng langis, lalong-lalo na dyan sa Saudi Arabia. Magkakaiba ang pananaw ng mga tao dyan. Bagamat nasa isang lupa lamang sila, magkakaiba sila ng paniniwala. So, kapag nagkaroon ng kaguluhan sa isang bansa, sa isang estado, ng gitnang ng Middle East, nagkakaletse-letse ang supply ng langis sa buong mundo. Bagay o dahilan para tumaas ito. At ngayon, nanganganib na maubos itong supply natin, wala pang kasiguruhan kung kailan matatapos itong digmaan na to sa pagitan ng US, Israel at ng Iran. Dahil ang Iran, lahat na lang ng kapitbahay nila, binobomba nila. So,
Ngayon nga, pati yung mga oil refinery nila at mga oil rigs nila, yung mga sumisipsip ng langis, binobomba ng Iran. So, napakalaking problema ang inaabot natin kapag nagkakaroon ng gera dyan. So, eto tayo ngayon. So, ano ang pinakamagandang solusyon dyan? Una nga, yung sinabi ko, dapat magkaroon tayo ng sariling planta na sumisipsip ng langis. At syempre, yung planta o refinery plant na magpoproseso ng mga crude oil na mamimina dito sa ating bansa. Dapat dito gawin yan para maging oil producing country na tayo. Tayo na ang nagbibenta. Marami ang nag-aalok sa atin pero hindi masyadong iniintindi ng ating mga nasa gobyerno, yung mga politiko natin. Sa hindi ko pa rin malamang kadahilanan. Hindi ba? Bukod doon, ang isa pang solusyon na nakikita ko pansamantala, kasi yung una, permanenteng solusyon yun eh. Ang pangalawang solusyon, pansamantalang solusyon na nakikita ko, sinasabi ng ating gobyerno na meron tayong stock ng langis sa ating bansa na tumatagal po lamang ng 6 araw. So, yung mga 3 buwan. Bakit hindi po natin pansamantalang gawin na magtayo ng mga imbakan ng petrolyo sa ating bansa at gawin itong pang 8 buwan, hindi ho ba? Para na sa ganun, matagal-tagal lang ating supply. Kung magkakaroon man ng ganyang disruption ng supply ng langis sa mga oil-producing countries. Kaya namang gawin ng ating gobyerno yan. Bakit ayaw nilang gawin? Hindi ho ba? Kasi syempre, solusyon na solusyon pang matagalan din yan kung isipin natin bakit ayaw nilang gawin. Ayoko nang dumihan ang isip ninyo. Kayo na lamang ang mag-isip. Hindi ba? Pero pwedeng isang solusyon din po yun, pansamantala. Pero mas kampante ako kung yung dalawa na binanggit ko na yun ay magkakatotoo. Hindi ba? Dahil malaki ang itutulong nito sa ating bansa. Magkaroon man ng digmaan doon sa gitnang silangan at sa kung saan man, sa Russia o sa US, hindi tayo masyadong maaapektuhan. Maramdaman po natin yun. Maramdaman man po natin yun, katiting lang. Pangatlong solusyon, dapat siguro, katulad ng sinasabi ko noon, dapat makipagkalakaran din tayo sa Russia. Hindi ho ba? Hindi dahil kaya tayo hindi nakikipagkalakaran doon dahil may sanction ang Russia at kung makikipagkalakaran tayo sa kanila ng langis, masasanction din tayo ng US, sa tingin ko hindi ho mangyayari yun. Noon ko pa rin sinasabi po yun dahil tayo ay kaalyado ng US. At kilala po tayo, ang Pilipinas sa buong mundo na palakaibigan at walang kaaway. So sa tingin ko, hindi naman tayo magkakaroon ng malaking problema kung sakasakalit, hindi ho ba? A certain portion, a certain percent ng ating krudo, ng ating petrolyo, ay angkatin din po natin sa Russia. Hindi ho ba? Hindi naman habang buhay na nasa kapangyarihan si Putin. Bukas makalawa, mapapalitan din yan. Hindi ho ba? So, dapat nakikipagkalakaran din po tayo dyan. Ang China, walang sariling langis. Yun na sigurado ako. Malaking importer din po sila. Halos 90% ng kanilang langis ay iniimporta nila. So, kung sakasakali, mas mauuna pa tayo sa China kung tututukan natin yung unang Swiss Choco. Napakalaking bagay po yun kung sakasakali. Hindi ho ba? Pero sa ngayon, ang nakikita ko sigurong pinakamainam na solusyon muna is madoble o hindi man maging 8 buwan yung dapat
stock natin ng langis sa ating bansa para na sa ganun kung magkakaroon ng gera dyan sa mga bansa na yan, hindi ka agad-agad natin mararamdaman at meron tayong sapat na supply. Natatandaan ko po ang gera sa gitnang silangan, sa gitnang Gulpo, Middle East. Karaniwan po niyan tumatagal lamang po ng mga 2-3 buwan. Ika nga, intensyon. Pagkatapos po noon, nagkakaroon pa rin ng konting kaguluhan dyan, pero yung supply, nag-uumpisa na po silang mag-produce ulit. Hindi ho ba? Nag-uumpisa na uling mag-produce. So, kung matagal o marami tayong supply, hindi tayo maapektuhan ng sobra-sobra. Hindi ho ba? Hindi masyadong magiging malakas yung impact kung sakasakalit magkaroon ng kaguluhan sa kanila dahil meron tayong supply. Yun lamang po ang akin. So, sa tingin ko, kinakapos ang ating ang ating mga politiko pagdating sa ganyang bagay. Alam nila na nagkakaroon ng gera dyan, pero sa ngayon, wala ako nakikita silang contingency plan pag dumarating yung mga araw na ganyan. Kahit sa anong gobyerno o kahit sa anong administrasyon man dumaan, wala ako nakikitang contingency plan nila. Wala silang solidong plano. Hindi ho ba? Pero from time to time, nagkakaroon ng gera, nagkakaroon ng disruption sa supply ng langis. Wala po silang solidong plano. Wala silang sinusunod. So nakakalungkot na ganong kabobo ang ating gobyerno. Wala nagpaplano ng ganon. Hindi ko malaman kung bakit ganon. Pero nakikita po natin ang resulta kapag ka nagkakaroon ng kaguluhan. Di ba? So, dito ko na muna tatapusin ang video na to. At actually, marami pa akong gustong sabihin, pero nakaka-27, going 28 minutes na ako, napakatagal na. So, sa ibang pagkakataon ko na lamang po uli kukomentuhan ito. So, dito ko na tatapusin, ho? At maraming salamat po sa inyong lahat. At magandang araw po sa inyo.